Namulot ako ngayong araw ng mga balat ng bunga ng mahogany para gawing panggatong at namulot nga rin ako ng mga hinog na mangga at pinakain ko sa baboy. Ginamasan ko rin pala yung mga tanim na gulay dito sa gilid ng bahay dahil ang dami na kasing damo. Mga bandang alauna siguro to ng hapon katatapos lang namin kumain ng tanghalian. Mag-idlip sana ako dito kaya lang hindi naman makatulog sa sobrang init. Sa ilalim nga ng malaking puno na to na mahogany, dito ako namumulot ng mga balat ng mga pinagbungahan niya. Eto pala yung itsura ng buto ng mahogany at eto yung pwedeng itanim at eto naman yung itsura ng bunga ng mahogany kung saan nakadikit dyan yung mga buto. Ang pinupulot ko dito ay yung pinakambalat ng pinagbungahan niya at eto yun. Maganda kasi ito gawing panggatong. Maganda mamulot ito ngayon kasi hindi pa umuulan kaya naman talagang tuyong-tuyo pa siya. Kaya hanggat hindi pa umuulan ay mamumulot na ako ng mamumulot. Karamihan sa mga napulot ko dito ay nasa ilalim kaya meron akong daladala dito na patpat panghawi sa mga dahon. Madaming naging bunga yung puno ng mahogany kaya naman mabilis ko lang din na napuno yung balanan ko. Gusto kong umakyat sa taas ng bundok ngayon para magtadtad ng kahoy at maglinis ng damo. Kaya lang, hindi naman pwede kasi wala akong kasama. Sila mama kasi, tsaka sila papa, meron silang pinuntahan at yung asawa ko naman ay wala ulit siya dito. Bumalik na naman siya sa trabaho niya. Yung bunso kong kapatid, aakit siya doon mamaya pero hindi pa rin ako pwedeng sumama. Saglit lang din kasi siya doon, magpapainom lang siya ng baka. Nakadalawang puno na ako dito ng balanan pero marami pa rin talaga akong nakikita dito na pwedeng pulutin kaya hindi ako tumitigil, sayang kasi. Maya-maya nga lang konti ay nakapuno na naman ako dito ng isang balanan at talagang sa pangatlong beses na to ay medyo mabigat na yung sako na pinaglalagyan ko. Medyo mabigat na talaga siya na buhatin papunta sa bahay kaya ipapabuhat ko na lang to mamaya dun sa kapatid ko na lalaki kasi mahirap na baka biglang abutan to ng ulan dito, sayang. Tumigil na rin ako sa pagpulot dyan nung lagpas kalahati na ng sako yung mga nakuha ko at kaunti na lang din talaga yung mga nakikita ko. Matapos nga yan ay pumunta naman ako dito sa ilalim ng mangga para mamulot ng mga nalaglag na bunga. Gustong gusto kasi to nakainin ng baboy kaya doon ko to ibibigay at saka sa mahal ng feeds ngayon talagang matututo kang dumiskarte ng mga pwedeng ipakain sa baboy na walang bayad para makatipid. 3 puno ng mangga yung pinuntahan ko at 2 klase ng mangga yung pinupulot ko. Yung naunang pinulot ko kanina, yun ay mga manggang kinalabaw at eto naman ay mga apple mango. Meron akong mga napulot dito na hindi pa siya sira at talagang kalalaglag lang. Dito pala sa lugar namin, maraming mga nakatanim na puno ng apple mango at kung magbunga to ay talagang makapal. Yun nga lang, hindi masyadong mabenta ang mangga na to dito sa amin. Ang gusto kasi ng mga tao dito sa amin ay yung mga Indian mango, manggang kinalabaw at saka yung mga piko. Bago pala ako pumunta dun sa alagang baboy ni mama, ay dumaan muna ako dito sa alagang rabbit ng kapatid ko para bigyan din sila ng tigda 2 piraso. Gustong gusto rin kasi nila yan na kainin at pinili ko nga lang dyan na ibigay sa kanila yung mga bagong laglag lang kanina. Meron pala akong hindi binigyan dito na rabbit na alaga ng kapatid ko at eto nga isang inahin na to na kulay itim. Meron kasi siyang mga alaga na mga anak. Saka na lang daw siya pakainin ng mangga sabi ng kapatid ko kapag medyo malalaki na yung mga anak niya. Binigay ko na nga lahat dito sa baboy yung mga napulot ko na mangga at siguradong mamaya kapag nagpakain dito si mama ay kaunti na lang yung ibibigay niya na feeds o diba nakatipid na. Matapos siya ay pumunta naman ako dito sa mga gulay na tanim ng kapatid ko at nakita ko nga na medyo malalaki na at sa tingin ko nga itong patola mga ilang araw na lang ay meron ng pwedeng ulamin. Gagamasa daw pala sana to ngayon ng kapatid ko kaya lang hindi niya naman maharap dahil yung anak niya nga na makulit ay nag-aalburuto na naman kaya sabi ko ay ako na lang madali lang naman. Minsan pala itong mga tanim na to ng kapatid ko ay hindi niya nadidiligan sa umaga at hapon kaya nagadilig minsan ay si mama na rin. Yung mga manok pala dito sa bahay hindi sila masyadong mahilig sa mga dahon ng patola at saka mga kalabasa kaya nakaligtas tong tanim ng kapatid ko. Wala pang kalahating oras nung matapos ako dyan sa paggamas at eto nga tanim niya na kalabasa ay nakita ko na medyo madamo rin kaya ginamasan ko na rin. Yung mga alusiman pala dyan na ginamas ko ng mga damo ay inipon ko. Hindi ko alam kung pamilyar ba kayo sa damo na to pero pinapakain din namin to sa baboy. Medyo marami kasi yung nakita ko ng mga alusiman kaya inipon ko para ibigay dito sa baboy at kinakain rin pala to ng kambing. Pagkatapos niyan ay dumiretso na pala ako ng punta dito sa may kusina para magparikit at magpapainit nga ako ngayon ng tubig dahil coffee time na. Tuwing umaakit pala kami sa taas ng bundok at pagkababa namin dito sa bahay tuwing hapon ay eto lagi yung ginagawa namin, nagkakapi kami. At dahil nandito na lang din ako sa kusina, gusto ko na rin ipakita sa inyo kung ano yung ulam namin ngayong hapunan. Pakbet ang ulam namin ngayong hapunan, nalinis at nagayat na ni mama ang mga gulay na yan na nasa kaserola. Eto pala yung sahog, nagprito lang ako dyan ng 3 tilapia na walang ulo. Saka ko nilagay dito sa ibabaw ng gulay. Natimplahan na rin pala ni mama yan ng bagoong na isda bago namin sinalang. Maya-maya nga lang konti ay eto na, luto na nga ang masarap na pakbet. Masarap na naman nga ang ulam namin ngayong hapunan. Sana kayo din dyan. See you lang for today's video. Thank you for watching!